Magandang araw! Kumusta kayo? Mga bata, oras na naman para sa ating pagiging malikhain. Ang asignatura natin para sa araw na ito ay Arts. Tayo ay nasa third quarter na at ang buong quarter ay pinamagatang paglilimbag o printing. Tayo ay nasa aralin 3 hanggang 4 na. At ang gawain natin para sa araling ito ay tungkol sa paraang fingerprinting. Sa pagtatapos ng araling ito, kayo ay inaasahang: una, natutukoy ang kahulugan ng fingerprinting. Ikalawa, nakakalikha ng payak na disenyo gamit ang paraang fingerprinting. Ano nga ba ang fingerprinting? Papaano kaya isinasagawa ang paraang ito ng paglilimbag? Tara at alamin natin. Naranasan niyo na bang maglimbag gamit ang inyong mga daliri sa kamay? Ano nga ba ang tawag sa pamamaraang ito? Ang fingerprinting ay isang paraan ng paglilimbag na gamit ang tatak ng mga daliri sa kamay. Ito ay isang payak na gawaing sining dahil makakagawa ka ng iba't ibang disenyo sa pamamagitan ng daliri lamang. Madaling gawin ang fingerprinting. Sa pagdiin lamang ng mga daliri, marami at may iba-ibang laki, kulay at disenyo ang magagawa. Tulad ng ibang gawaing sining, ito ay tanggap hindi lamang ng mga bata kundi maging anumang edad ng tao. Pagmasdan ninyo ang mga sumusunod na halimbawa ng fingerprinting. Ang mga gawaing ito ay isinagawa gamit lamang ang mga daliri sa kamay. Maaring ang hinlalaki, hintuturo, at iba pang daliri nito. Narito pa ang ilang halimbawa ng mga likhang sining na ginamitan ng fingerprinting. Kung makikita ninyo, ang mga lumikha nito ay gumamit ng magkakaibang laki ng hugis at iba-iba ring kulay para magkaroon ng buhay ang disenyong kanilang ginawa. Dito naman sa mga likhang sining na ito na ginamitan ng paraang fingerprinting, makikita ang pag-uulit-ulit ng mga hugis para magkaroon ng isang disenyo. Maaring ito ay payak o hindi. Paano isinasagawa ang paglilimbag gamit ang fingerprinting na paraan? Dapat, nakahanda na ang inyong mga kagamitan para sa gawain ito, katulad ng watercolor, poster paint o kaya acrylic paint, lapis para sa paggawa ng inyong disenyo o pattern, bond paper o kaya Oslo paper kung saan nyo ilalagay ang inyong mga disenyo, ink pad, at sponge o espongha. Magagamit nyo ito kung kinakailangan nyo ng disenyo na mayroong makinis na tekstura. At pagkatapos, dapat na kayong umisip ng isang disenyo, maaring ito ay payak o kaya mas higit pa doon para sa inyong gagawing likhang sining. Panoorin ang isang video clip na nagpapakita ng pagsasagawa ng paglilimbag gamit ang paraang fingerprinting.
Ngayon, oras na para maipakita nyo ang inyong pagiging malikhain. Halina, paganahin ang imahinasyon, kunin ang mga kagamitan sa sining, malikhaing mga kamay ay handa, at tayo'y lumikha. Narito ang inyong mga kakailanganin. Mga kagamitan, lapis, bond paper, short size, watercolor o acrylic paint, tubig, spongha o sponge. Pamamaraan para makagawa kayo ng isang disenyo. Una, umisip ng kahit anong disenyo na nagpapakita ng mga linya at hugis na nauulit gamit ang tatak ng mga daliri. Ikalawa, ihanda ang bond paper na gagamitin sa paglilimbag. Ikatlo, ipahid ang daliri sa sponge na may pintura at gumawa ng maraming tatak sa bond paper ayon sa disenyong iyong naisip. At kung watercolor naman ang gagamitin, maaaring idiretso na lamang ang inyong mga kamay sa watercolor para magkaroon ito ng tinta. Sikaping makagawa ng kakaibang disenyo. Bigyang pangsin kung ano ang mas magiging mahalaga sa iyong sining. Ang kulay, linya, o hugis ba? Ika-4, patuyuin ang inyong nagawang disenyo, lagyan ito ng pamagat, at kapag natuyo na, kuhanan ito ng larawan at ipasa sa inyong guro para ito'y mamarkahan. Nagawa mo ba ng maayos ang iyong likhang sining? Mahusay! Tandaan na ang fingerprinting ay isang paraan ng paglilimbag gamit ang tatak ng mga daliri ng kamay. Ito ay isang payak na gawaing sining. Yan lamang para sa araw na ito mga bata. Sana mayroon kayong natutuhan. Hanggang sa muli, paalam!